latest niya. Nakalusot, pinalusot sina Escudero at Marcoleta, hindi kaya sa huli papalusutin din sila Villanueva. Pero sige, ito na lang. Makakalusot kaya itong si Villanueva? Diyos ko Lord. Panoorin ang sagot ni Liamas. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Marcoleta, bakit ganon sa tingin mo yung naging desisyon ng na pinalibre si Marcoleta pero sila Mike Defensor tuloy nakakasuhan? Oo, ang ginamit kasi ng COMELEC yung Piñera doctrine, di ba? Na mas kabisado mo kaya sa akin, no? Pero ang sinasabi kasi ng COMELEC, ministerial lang daw sila. Pero marami silang mga desisyon na lumampas sila sa pagiging ministerial eh. Kaya nga umakyat sa Supreme Court, di ba? Bakit dito? Ang pinapangalandakan nila, hindi sila makapagpasya dahil na merong existing law at dahil ministerial lang sila, no? Kaya ang dami nilang paliwanag. Ang dami nilang paliwanag. Pero yung kanilang judicial o jurisprudence nila ay lumalampas naman sila sa ministerial eh. No? Kaya nga minsan nananalo o natatalo sila mismo sa Supreme Court, di ba? Ikalawa, ang extra creamy halo-halo, nakakakilig! Napapasarap pagkain mang inasal! Are you okay? Wait lang. Alright, here we go. Like and subscribe. yung spirit of the law. Isa pa, balik po. Konti. Kaya nga minsan nananalo o natatalo sila mismo sa Supreme Court, di ba? Ikalawa, yung spirit of the law. Di ba marami namang gray area dyan eh. When in doubt, di ba? Sundin mo yung spirit of the law at pabayaan mo yung Supreme Court ang magdesisyon dyan later. Di ba? Yun ang sinasabi naman ng ibang mga dating COMELEC commissioner na katulad ni Commissioner Louie Guia. Para saan pa yung yung COMELEC as an independent institution, a constitutional body, kung hindi naman nila susundin yung spirit ng Constitution. Di ba? Bakit sila? Parang itong kay Chis Escudero. No? Malinaw naman yung tradition diyan sa piercing the corporate veil. Tapos sasabihin nila, hiwalay kasi si Lubiano doon sa kanyang company. Si Lubiano, 98-99% ng company pag may-ari niya. Ano ba yun? Diba? Ano ba yun? So, ang problema sa COMELEC, whenever convenient, nag-i-invoke sila ng rule of law. Diba? Yun yung problema rito. At panghuli, hindi ba naiisip ng COMELEC na dahil dito sa kanilang desisyon na weaken nila ng husto yung COMELEC as an institution, as a very important institution na nagagwardya ng ating boto. Ang hihina na nga ng ating mga institusyon Tapos mismo yung napakahalagang institusyon ng Commission on Election na nagagwardya sa ating mga eleksyon ay ganyan pa yung mangyayari. Di ba? Imagine mo, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka clearly sa iyong source. No? Tapos yung binigay sa iyo ng contribution, nasabi mo hindi ka pa naman kandidato nung binigay sa iyo, pero ginamit mo bilang isang kandidato. No? Tapos yung nagbigay sa iyo, makakasuhan, ikaw walang kaso. Mauunawaan ba yan ng mamamayan? Ang makikita nila rito ay a grave injustice doon sa institusyon na magagwardya ng kanilang boto. Di ba? Marami ka mga technicalities diyan, pero ang mauunawaan ng tao, nagsinungaling. Nagsinungaling. Wala bang kaso ng perjury diyan? Tapos yung pera, ginamit sa kampanya.
Wala bang violation yan ng premature campaigning? No? Kaya yun yung magiging problema rito. Pero ikaw, attorney, mas pwede mong pag-usapan yung talagang legalities diyan. Ako, di ba ako abogado, kaya pinag-uusapan ko lang yung pakiramdam ko bilang isang hindi learned. Ako nga Nald. Ako ang comment ko nga diyan. Hindi lang bilang abogado. Pagkahaba-haba ng pinagdaan ng proseso na 'yan, nagpa-interview pa si Laudianco, nagpa-interview pa niyan si si Garcia. Sabi niya, yes, may posibilidad na makulong si si Senator Marcoleta kapag napatunayan namin na talagang hindi siya nag-disclose sa source niya, 'di ba? Ganon yung paliwanag niya. Very clear 'yun. Tapos perpetual, sinabi niya 'yon. Tapos ngayon, ang sasabihin lang pala ng court ng COMELEC, ang totoo, wala na yang section 109 na 'yan. Naamindahan na 'yan ng Republic Act 7166, no? Ngayon, ang ibig sabihin nila, decriminalize na 'yan. Kasi yung kailangan pa bang mag-declare ng SOSE? Yes. Paano pag hindi mo dinisclose yung sa SOSE yung mga information tulad ng donation or hindi ka nag-submit ng SOSE? Liable ka pa rin ba? Yes. Pero hindi na criminally liable. Administratively liable na lang. Pwede ka na lang i-fine. Yan yung nangyari diyan sa sinasabi nila. So, bali wala na ang SOSE. Hindi, mayroon pa rin. Mayroon pa rin, Nald, pero hindi ka na makukulong. Ano na lang? So, bali wala na. Dahil wala na matatakot eh. Wala na matatakot. Diba? Tatakbo ko. No? Magsisinungaling ako sa SOSE ko. Ano ngayon? Wala na. Diba? Mapa-fine ka lang. So, para saan pa? Kaya nga, yun ay. At saka yun na nga ang point. Bakit nung simula yan, ng lahat ng mga scoundrels, lahat ng gustong i-violate yung mga batas, nakakaunti na lang nga tungkol sa kampanya. So ano na matitira? Kumbaga, Nald, tama yung point mo. Pag sinabi ng COMELEC, no? Ito bawal violate itong Safe Spaces Act ng mga kandidato. Pwede namin i-disqualify, ganun. Ibig sabihin, lumalabas sila sa purely ministerial. Bakit dito? Na napakahalaga dahil binaboy yung iyong institusyon, binaboy yung sistema mo sa SOSE. No? Malantarang nagsinungaling, tapos walang parusa. Anong magiging itsura ng Commission on Election? At saka hindi lang yan, Nald. Kahit doon sa kaso ni Cheese, kung gusto mo palang mag-donate na hindi ka mahahabol, di yung corporation na may kontrata sa gobyerno, wag yun ang gamitin mo. Ang mag-donate yung individual. Yung individual, yung kahit 99% nung korporasyon, ikaw nagme-may-ari. Oo. Diba yung simple. Parang hindi mo naman kailangan maging sobrang matalino, no? Para makita yung kawalang-hiyaan dyan sa ganyang klaseng ruling. Kaya, kumbaga, ang nangyari ngayon, sa mga nangyari ngayon na pinalusot ng COMELEC, si Cheese, yung pinalusot ngayon dito si Marcoleta, at yung mga reasonings na ginamit nila, pinapahina, Nald, tama yung observation mo, sobrang hina na ng ating mga batas sa eleksyon. Anong silbi pa ng SOSE na yan? Hindi ka naman makukulong, di mag-fine ka lang. Di ba? Kaya nga medyo tama rin yung punto ni Mike Defensor. Kami pala na nag-donate, kami pala na donor, basta kami pa yung makukulong. Kasi Nald, bakit makukulong si Mike? Kasi yung provision tungkol sa donor, separate, hindi Section 109. Yung section na yon hindi dinicriminalize. Kumbaga, sabi kasi doon, binasa ko yun eh. The following sections of the Omnibus Election Code are hereby repealed or amended. Tapos, yung 109 kasama doon,
sa parang na-amend. Pero the following section, yung the rest, as is pa. So ibig sabihin, ang Omnibus Election Code kasi, ang treatment sa ganon, criminal. Kaya lang dahil dun sa subsequent na law, na ano yon, na amend, ginawang decriminalize. Pero yung section regarding sa donors, criminal pa rin. O, kaya si Mike Defensor, kung tutuloy yan dyan, kaya ano yan dyan, criminal case ang sa kanya. Pero sa tingin ko, ano lang yun, parang... Ang pa niya, akyat bahay eh. No? Oh. Yung nag-akyat bahay, hindi makukulong. Pero yung humawak ng bangko o ng hagdanan, yun yung makukulong. Kaya, yan yung ang kolong totoo bukas eh. Basahin mo ang yung kolong totoo- bukas sa attorney. Tignan mo kung may tama ba yung aking mga legal opinion. hindi, ano talaga yon? Itong nangyaring ito dito, sa dalawang cases na ito, itong kaso ni Cheese at kaso ni Marcoleta, na ang naging pag-dispose, kumbaga dinispose ng COMELEC, pinalibre si Cheese, pinalibre si Marcoleta, at ang kanilang reasoning ng pagpalibre ay pinahina. Yung tama ka, yung susi, anong silbi pa niyan? Parang wag na tayo, dami pa nating ipiprepare. Pangalawa, 'di ba? Baka magamit kalaban sa atin 'yan. Di wag na tayo, mag-fine na lang tayo, penalty. 'Di ba? Oh. Ano 'yun? So ano mangyayari sa institution ng Commission on Election? Wala na seryoso sa kanila. Lahat pala palusot eh. Lahat pala malulusutan eh. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Kaya ano talaga ito, Nal, tama yung observation ng pero ano naman yan, sabi nga ni Congresswoman Laila, pwede pa rin kasuhan si Marcoleta sa iba. Kasi yung perjury revised penal code yan, criminal case yan. Yung sa graft, ano pa rin yan, anti-graft law, meron tayong anti-graft law, sa ombudsman pa rin isasampa yan. Yung indirect bribery na sabi ni Senador Ping Lacson. Bakit indirect bribery? Kasi nung time, sabi kasi ni Marcoleta, tumanggap siya ng donation January 2025. So hindi pa start ng campaign period. So, nung time na yan, hindi pa siya kandidato. Pero, remember, congressman pa siya. At kahit pa sabihin mong wala namang kapalit yon, sabihin mong walang kapalit yung donation na binigay sa iyo nila Mike Defensor. Kaya nga indirect bribery kasi walang kapalit eh. Kaya indirect bribery pa rin yun. Ang problema, kung kasuhan mo siya ng indirect bribery or graft, tapos pupunta yan sa korte, sabi ni Senator Ping Lacson ang lakas ng pressure sa mga COMELEC commissioner. Diyan, lalo na miyembro ng isang napaka-powerful na grupo, si Marcoleta. Di ganun din ang mangyayari. Makakahanap din ng lusot yung pag siya ay nasampahan ng kaso. Diba? Mag-iimbento na naman sila ng, alam mo naman, ang daming na nakakalaya, no? Kahit clearly guilty na, dahil nga dito sa mga korte natin, dahil sa mga pressure. Sabi nga ni former Chief Justice Corona, no? Ang importante sa legal profession is not only knowing the law, di ba? But knowing the judges. Diba yung sabi niya naman? Hindi, kaya actually, kaya may pronouncement ng ganyan si Ombudsman Buying, di ba? Sabi niya, hindi lang naman yung mga senador, hindi lang naman yung sa executive ang corrupt. Kahit ang sa judiciary, grabe rin ang korupsyon. Di ba? Ano yan ni Ombudsman Buying. Pero kaya kasing magsabi ng ganyan ni Ombudsman Buying kasi independent ombudsman siya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Naka-mute ako. Sorry. So, ayan mga kapsat, 1 hour 7 minutes tayo. Salamat kay Attorney Enzo. Tatlong topic tayo kay Attorney Enzo. Mga may iksing topics yan. So, ayun na mga kapsat, no? 1,000% sure na sure daw itong si... 1 million percent sure na sure itong si Trojan Horse. Once na mag-testify siya dito sa sa impeachment ni Sara, mukhang ililigtas niya. Naalaga lang, my goodness. At itong itong last topic kay Attorney Enzo na nakakalusot yung mga may bistadong pag-amin, 'di ba? Ang mga kalokohan diyan sa kanilang sose, salin, ay Diyos ko Lord, kung ganyan na lang ba hindi na mapapanagot, Diyos ko Lord. Diba? Tama nga yung sinabi dito ni Kapsat. Bakit may sosi pa? Diba? No need to file sosi. Kulang sinasabi ng mga traidor. Yun nga. Gravity. Anyway, Kapsat, again, good morning. Napaaga yung live natin kasi busy ako buong araw. Mamayang gabi na yung next live natin pag uwi ko mamaya. So, kita-kits tayo sa ating next live stream. Pero mag-upload ako ng mga uploads nung last Friday pa. Medyo late yon kasi wala akong upload nung Sabado. So, marami pa akong dapat i-upload. So, abangan na lang mamaya. So, hopefully, makapag-like and subscribe din po kayo. Yung mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan, mag-like. Siyempre, at mag-subscribe na rin. Salamat po sa again, salamat sa mga kasama natin. Desert Spring, Chayos, Ardayan, Julier Wilfred, Sniper 69, Sir Tony. Ano ba dyan? Desert Spring, Yuki Sawaki, sino pa? Mga bagong pasok dyan. Nilda